tao pa rin talaga na kahit anong gawin mo, actually kahit nga wala kang gawin, may bashers ka eh. Sabihin, tamad ka, wala kang ginagawa, di ka matulungin. Tapos pag tumulong ka naman, may bashers ka pa rin. Diba? Kaya, mabuti pa, deadmahin mo na lang sila. Deadmahin mo na lang. Gawin mo kung ano yung tama para sa'yo. At wala kang tinatapakan tao, tuloy mo. No? Ganun lang naman eh. Ano man yung sabihin nila sa'yo, opinion nila yun eh. Opinion nila yun. Pero ako, di tayo kagaya nila na pag meron tayong di gusto sa isang tao, i-expose natin, i-share natin yung mga kamalian niya. Sasarilinin ko na lang, di ba? Kaysa ipagkalat mo pa yung kasiraan ng isang taong yun. Sarilinin mo na lang. Isa na itong taong to, isa na yan sa mga taong mahilig manira. Mahilig manira ng kapwa. Ayan. Huwag kang lumihis. Diretso ka lang ha. Huwag kang manilip sa iba. Focus kayo sa binibitawan mo salita kasi pasok na naman to guys, parang dagat po. Kasi hindi pa nga po nag-uumpisa eh. Yo. Paano ka demanda dyan? Sige nga. Ikaw mismo, Jubilito, i-demanda mo ako. Kasi guys, reaction na to ni Jubilito. Demanda daw, Jubilito. Kahit sabihin kong mukhang ano yan, Sige. Ano? hindi demanda mo sa akin. Jubilito. Paano ako ma-demanda dyan? Kasi hindi naman si Biase ang... Tagasan ba to si ano? Tagasan ba tong taong to? Maganda dito, puntahan na lang. Maganda dito, kasi pag nakita mo naman sa personal, ang babait. Dito nga sa live ni Kalinga Prob, ay nananawagan po siya na gawang mas reporting ang channel ni Federico Santos kung saan siya ay isa sa mga major na paksa sa kanyang live kagabi. Dito nga ay sa kanyang title na ating pansinin dito. Pinatamaan si Federico Santos na dapat ay mangyaring i-mas report ang kanyang YouTube channel. Ibig sabihin siya ay may posibilidad na tatanggalan at ma-detect ito dahil sa pagmamas report sa kanyang YouTube channel. Kaya naman dito sa live ni Kalinga Prob, siya ay nananawagan sa 5,000 live viewers na lisanin at i-report ng bullying ang YouTube channel ni Federico Santos. Ito kaya ay matatanggalan ng YouTube channel. Ano naman kaya ang epekto nito at dahil nga sa pinapansin na siya. Ngayon kasi at nanawagan na si Kalinga Prob at siguradong 70% sa mga viewers ay susunod sa kanyang sinabi, nagagawang mas report ang kanyang YouTube channel. Kaya hindi malayong matatanggal na ang channel ni Federico Santos. Siya kasi umano ay nanghuhusga kay VNC, na kung saan siya ay idinimanda na nito sa kasong bullying, pero ang nangyari kasi ay naibasura lang ang kaso nito. Tunghayan at pakinggan po natin ang sinasabi ni Kuya Rab patungkol sa paninira niya kay VNC. Ingay, ang bira. Diba? Ang sinasabi ko nga, Iba rin talaga takbo ng isip nito, ano? huwag nyo na kasing ipipit. Bakit? Kung si Carla, anong si Reyna, sabihan nyo na... Yan o. Sino bumabanat kay Reyna? Tumantok ka na naman kay Reyna. Wala namang bumabanat kay Reyna. Sino bumabanat kay Reyna, guys? Mahal nga namin si Reyna eh. Si Reyna nga yung kinuha sa atin. Diba? Pero wala tayong magagawa kasi desisyon naman ng magulang niya yun. Ako, nung nawala si Reyna sa akin, wala silang narinig sa akin. Kasi desisyon ng magulang, wala tayong magagawa. Tayo naman ay vlogger lang naman tayo na tumutulong sa gusto nila. Kung ayaw nila, hindi tayo tutulong sa kanila. Ganun lang naman. Bawat vlog natin, nagpapaalam tayo sa kanila. Kaya walang nagrereklamo sa atin na beneficiary kasi alam nila na pag nagbablog tayo, nagpapaalam muna tayo. May permission ng magulang, kung sino man. Kaya kahit anong sabihin nilang masama sa atin, walang may reklamo sa atin kasi ang vlog na ako mismo, pag nagba-vlog ako, nagpapaalam ako, kinakausap ko ng mga sinsinan kung papayag ba sila, ganyan, or kung magpapa-vlog ba sila. Kasi kung hindi, di man tayo nagpupumilit. No, di man tayo nagpupumilit. Kaya yun, yung nangyari kay Reyna, nawala siya sa akin, yun, tinanggap ko na lang, okay. Kasi desisyon na ng nanay eh. So, wala tayong magagawa doon. Actually, nitong nakaraan lang, gusto ko sanang puntahan ulit si Reyna para kumustahin. Kasi syempre, namimiss ko din si Reyna. Kaso, yun nga, hindi na sila talaga pumayag.
No? Gusto ko sana siyang kumustahin, si Reyna. Kasi, alam nyo naman, iba na rin ang turing ko kay Reyna. Parang isang tunay na kapatid na rin. No? Kaya, walang bumabanat kay Reyna. Sino yung bumabanat kay Reyna? Sinong taong babanat doon? Napaka-inosente ng batang yun, si Reyna. No? Sino bumabanat kay Reyna? Pakisagot nga, Alam mo guys, sa totoo lang Federico yan, Santos. panibago po ito ang paradagan. Kasi sa Kalinga parang wala naman, no? Parang wala naman. Siguro dun sa mga nasa paligid na Reyna meron, pero kay Reyna wala po. Wala pala akong kilay guys. Panibago na naman itong paradagan, ano po. At maaaring isubmit ito kapag ka nagkaroon ng hearing. Ayan, sabi nito, tama yung sabi ni Kuya Rab, kapag ikasisira ng tao, wag nang pag-usapan, hindi yung ipapahamak lalo. Ayan, totoo yan, no? Kaya pangit din kasama or kausap ng mga taong ang maririnig mo ay negative about sa ibang tao. Yan talaga yan ang mga ayaw kong kasama. Yung mga pagkausap mo, tapos malalaman mo, okay naman siya sa taong yun. Then pag wala na yung taong yun, mga negative yung sasabihin sa'yo. Mag-ingat kayo sa mga ganong tao. No? Na puro negative ang maririnig mo, mga paninira. Nakakamiss din si Reyna. So, ayan itong taong to, Federico Santos po. Kayo na pong bahala sa taong to. No? Kasi si Biancy, wala naman po itong kakayanan pagtanggol yung sarili niya. Kaya ako mismo, okay lang, banatan niya ako, mag-rebat siya dito. Okay lang, bahala siya. Kasi handa akong tanggapin yan, kung ano man yan. Kasi unang-una, di ko naman yan papanoorin. Ito lang talaga. Kasi si Biancy na yung yun nga ang sabi ko, hanapin ang address. Ang mas maganda dito, puntahan. No? Maganda dito, puntahan. Kasi pag napunta mo to, tinan mo, ang bait nito. Pag nakita nyo sa personal. Ayan. So, ayun na. Ingat-ingat. Pero nandiyan na yan. Kay Federico ay, nako, Diyos ko. Ikaw naman ay magbago-bago. At hindi pa huli ang lahat. Kayo na po ang humusga. Pero hindi ko pinopromote ito na puntahan nyo ang kanyang YouTube channel. Ayan. Ako, promote ko na. Puntahan nyo na yung channel nito para kayo nang bala kung i-report nyo o hindi. Basta ako, ni-report ko na to. Ayan, report ko. Report user. Ano ba to? Hateful. Ayan, harassment and bullying. Ayan guys. Pambihira, oh. Harassment and bullying. Ayan. Next. Report ko. Tell us. Bullying kasi talaga yung ginagawa niya eh. Ayan. Ayan po, na-report ko na siya. Kasi matandang paorong yan. Ayan. Malakas ang loob guys. Malakas ang loob niya. Ganyan na-report ko na siya guys. Sa 5,500 na nandito. Federico Santos. 3 dots. Tapos kung dito nyo yung 3 dots. Report user. Ayan. Harassment and bullying. Or hateful or abusive content. Yan po ay choice. Choice nyo naman po yan. Ako talagang sa akin, negative talagang dito eh. Sobra. As in. Kaya nireport ko siya. Buti nga nakita ko eh. Dito sa newsfeed natin. So yun po, kaya title ko yan, pansinin natin. Ngayon ko lang pinansin po yan. Kayo mga kababayan, sana ay magbigay kayo ng inyong komento.
reaction at suhestyon, para ating malaman ang inyong damdamin at saloobin at may parating sa Kalingap Team, at mabigyan ng aksyon ang ganitong sitwasyon. Pero bago ko tapusin ay isang mapagpalang araw mga kababayan lalo na sa ating ama na si Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rob. Maraming salamat po.